Ito yung sunod. Sabi ni Robin Padilla, nakikipag-away siya kay Kiko Pangilinan dahil nga sa insidente ngayon ng mga pangyayari ng kaguluhan sa mga paaralan, no? Yung may mga namatay, nasaksak, na baril. So ang gusto ni Robin Padilla, ibaba ang edad sa 10 taon para makulong. Senator Robin Padilla, with all due respect to you, buti naisip mo yan. Ibaba sa 10 taong gulang ang isang bata na kapag gumawa ng krimen ay ikukulong. Na which is, mga kababayan, hindi po yan sinang-ayuna ng mga mambabatas at ang kanilang nilalagay ay 15 years old pataas. So, kung pagbabasihan natin, ang 10 years old pababa na 10 years old, pag nakagawa ng krimen ay ikulong, bakit si Bato hinayaan mong makatakas? Aber, 10 years old gusto mong makulong, pero si Bato tinakas mo. Saan yung konsensya mo, Senator Robin? Naisip nyo ba yan, mga kababayan? Nakipagdebate si Robin kay Kiko Pangilinan sa Senado. Nakipagbakbakan si Robin kay Kiko Pangilinan. Pero hindi niya iniisip, sino-sino bang pumirma sa Juvenile Act? Sino-sino ba ang pumirma sa Juvenile Act? Bakit si Kiko lang ang tinira niya? Hindi ba niya naisip na pati si Marcoleta, si Amy, si Joel Villanueva, si Pia Cayetano, si Jinggoy Estrada, si Gloria Arroyo, si Marcoleta, si Chis Escudero, si Big Suberi, si Ping Lacson, si Joel, si Pia, si Amy Marcos, si Lito Lapid, ay pumirma po sila sa juvenile justice law na 15 years old pataas. Ayun bakit si Kiko Pangilinan lang tinira ni Robin? Andyan si Marcoleta, Ayun, Marcoleta, Amy Marcos. Ayan si Pia Cayetano, nandyan si Jinggoy, nandyan si Gloria. Bakit hindi niya binakbakan yan? Bakit ang binanatan niya ay si Kiko Pangilinan lang? Andyan si Chis, andyan si Mig Subiri, nandyan si Lito Lapid, nandyan si Risa. Sige nga, may tanong ko lang mga kababayan, bakit si Kiko Pangilinan lang pinag-initan niya? Bakit hindi niya binakbakan si Marcoleta? Si Marcoleta mismo pumirma niyan. Si Amy Marcos, si Pia Cayetano, si Jinggoy Estrada, si Joel Villanueva. Sige nga. Senator Robin, anyari, 10 years old, gusto mong makulong, pero si Bato de la Rosa pinatakas mo. Kaya nga mahirap pagtiwala sa inyo eh. Di ba? Ang dami-dami ninyong say. Ang dami-dami ninyong banat. Binira ng binira si Kiko Pangilinan. Sino pang pumirma dyan sa Juvenile Justice Law? Gloria Arroyo, Certified Juvenile Justice and Welfare Act of 2006. Sino pa? Jinggoy Estrada voted yes. Joel Villanueva, co-author. Rodante Marcoleta, co-author. Amy Marcos, co-author. Kiko Pangilinan, co-sponsor and author. Risa Hontiveros, co-author. Ping Lacson, voted yes. Pia Cayetano, co-sponsor, voted yes. Lito Lapid, voted yes. Mig Subiri, co-author. Chis Escudero, co-author. Bakit si Kiko Pangilinan lang tinira niya? Bakit wala si Pia? Bakit wala si Amy? Bakit wala si Marcoleta? Sige nga, paki-explain mga DDS. Galit na galit kayo kay Kiko Pangilinan. Kasi binanatan ni Robin. Kasalanan daw ito ni Kiko. Bakit? Kasi hindi daw tinupad ang kagustuhan ni Robin na 10 years old pwede nang ikulong pag nakagawa ng krimen. Bakit daw ginawang 15 years old? Pataas. Dati dapat 10 years old pataas. Bakit hindi tanungin ni Robin si Gloria Arroyo? Bakit hindi tanungin ni Robin si Jinggoy, si Pia, si Marcoleta, si Amy Marcos, na mga kaalyado niya, na mga bobong senador? Tapos bibira-birahin ng mga DDS ngayon. Si Robin pa, si Kiko Pangilinan. Di ba? Ayan, mga tanong ko, mga kababayan. Kiko Pangilinan and Robin. Ayan ito, mga kababayan.
Pakisagot. Ayan o, yung dalawang involved sa Magwad killings, nakakulong. Diba? Yan o. Padilla, once age of criminality, criminal liability lowered to 10 after school shooting tragedy. Gustong-gusto mo, 10 years old, pataas, makukulong na. Bakit si Bato pinatakas mo? Kaya nga mahirap mga kababayan, mahirap magtiwala sa mga to Yeah, ito. Pakinggan natin. Get ready for a Wild West adventure. Play Wild Bounty Showdown at Bet88. Choose your luck from over 2,500 games, so you have more chances for big. A horrific shooting at a public school in the central Philippines leaves 3 people dead. The Philippine president and several lawmakers call for a thorough probe. Authorities are told to boost security in schools nationwide as the Justice Department and the police conduct their own investigation. Mabilis at tamang pagpapatupad ng juvenile justice law. Ito ang nais ni Senator Francis Kiko Pangilinan sa gitna ng sunod-sunod na insidente ng karahasan sa mga paaralan. Ayon sa may akda ng Republic Act No. 9344 o ang Juvenile Justice Law, hindi pwedeng pakawalan ang mga sospek kahit menor de edad pa ang mga ito. Aniya, dapat dumaan sila sa prosesong itinakda ng batas. Tama. Sa ilalim din ng batas, may pananagutan ang mga magulang ng mga sospek na naging pabaya. Para naman may pananagutan ng magulang, bakit isisinisara sa presidente? Ina ni niya. Senator Bam Aquino na siyang chairperson ng Senate Committee on Basic Education. Hindi katanggap-tanggap ang nangyaring pamamaril sa San Jose National High School. Kailangan aniyang malaman kung sino ang nagkaroon ng kapabayaan kaya nangyari ang insidente. Kailangan malaman din natin kung paano nakapasok yung mga armas, mga kutsilyo, mga baril. Hindi dapat yan nakakapasok sa mga eskwelahan natin. Doon sa aming komite, tinatalakay namin yung School Safety Act pagdating sa bullying, pagdating sa mga activities na mapanganib. Isasama na rin namin yung pagtalakay nitong nangyaring shooting at kung paano ito matitigil at kung paano natin magiging ligtas yung ating mga eskwelahan. Sinabi naman ni Senator Risa Ontiveros na chairperson ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality na ang mga eskwelahan ay dapat maging safe place ng mga mag-aaral at hindi maging pugad ng takot at karahasan. Bilang chairman ng Senate Committee on Youth, nanawagan din si Senator Christopher Bongo ng full investigation sa nangyari. Alam niyo, sa totoo lang, ganito yan Kung ano ang ginawang krimen ng anak, sa bagay, kapag kabata sa juvenile justice law, 15 years old pataas, gumawa ng krimen, makukulong. Ang kay Robin, gusto niya 10 years old pataas, ibababa sa 10. Ganito yan para walang magulang na pabaya sa anak na makagawa ng krimen, dapat pati ang magulang ikulong. Ganun yan kasimple Kasi kung bata lang ang ikulong, hindi isama ang magulang hindi matuto magdisiplina. Para hindi tularan, hindi pamarisan, isabay ang magulang. Simple lang yan Simple lang yan. Ang nagkulang dyan ang magulang. Kung hindi niya kayang disiplinahin ang anak niya, isama siya sa pagkulong. Para pag nakita ng kapwa niya magulang, hindi gagayahin. At maging tanda ng mga magulang yan at nakikita nila, si Flor Contemplasyon nga, hindi nga makakalimutan yung pangyayari. Ito pa kaya? Kung ikulong ang bata, kung parusahan ang bata, isama ang magulang. Para kung meron mang mga magulang makapanood, hindi na nila gayahin. Si Flor Contemplasyon, hindi nakakalimutan ng sambayanang Pilipino kung anong nangyayari. Diba? Wala yan sa edad na ibaba, itaas. Magulang ang number 1 managot dyan. Kasi kahit ibaba natin yan sa 1-year-old makagawa ng krimen. Anong kamuwang-muwang ng bata? Pag sinabi kasi natin na minor de edad, under the custody of parents. So pag tungtong niya ng 18 years old pataas, hindi na siya under custody, may sarili na in another country. Hindi dito sa Pilipinas, kahit matanda na, sa magulang pa rin Di ba? Meron tayo sa batas. Pag edad mo ng 15 pataas, sa ibang bansa, kailangan mamuhay ka na ng sarili mo.
Oh, so once na 15 pababa, under the custody of magulang. So bakit kung makagawa ng krimen ng anak, ang anak lang ang ikulong, isama ang magulang? Kasalanan ng magulang yan. Kaya nga may tinatawag tayo sa batas na under custody kasi minor eh. Yeah? Oh. Pag nakagawa ng krimen, yung magulang wala nang pananagutan, yung anak na lang. So asan yung tinatawag na under custody kasi minor de edad? 'Di ba? Wala naman sa edad yan na ibaba, itaas, or babaan pa. Wala yan eh. Nasa magulang. If you are the magulang na pabaya, and then that's the reason why the bata nakagawa ng krimen. 'Di ba? Oh, so kung meron mang ganyang senaryo o pangyayari, ikulong pati magulang para magtanda sila doon sa loob. Kung maaari lang, buong pamilya isama eh. 'Di ba? So sino ba ang sisihin yan? Ang bata nakagawa ng krimen? So nasaan yung salita na under custody kasi minor? Oh. 'Di ba? Nasaan yung bata na nakagawa siya ng krimen? So siya na lang ang maparusahan. So paano yung magulang? Hindi kasalanan ng bata yan. Kasalanan ng magulang yan kasi nga meron tayong batas na kapag ka 15 years old pababa, under the custody of parents. Kasi nga, minor de edad. Oh. So ngayon, pag nakagawa ang krimen ng anak na minor de edad, so wala nang kasalanan ng ang nanay, ang tatay. Ang may kasalanan, yung anak. So asan yung pagdidisiplina? Diba? Tapos sasabihin ngayon ng mga magulang na nanood sa akin, kasi hindi ikaw eh. Oo, hindi talaga ako. Kasi bakit? Pinalaki ako ng ayos eh. Hindi naman ako pumatay. So, magiging kasalanan pa namin ngayon. So, magiging problema pa ng Pilipinas yung pagkapabaya ng magulang nung namaril. Which is totoo naman talagang pabaya. Bakit? Magawa ba ng anak niya na mamaril at gayahin yung isang online gaming apps kung hindi niya pinabayaang maglaro ng maglaro? Bakit naman ng makaraming bata dyan hindi naman naglalaro ng katulad sa nilaro nung namaril? Oh, sige nga. Nasa pagpapalaki ng magulang yan. Di ba? Kung sino yung namaril na bata, isa ba yung magulang? Ganun kasimple. Kasi pag napanood ng kapwa magulang yan, hindi nila gagayahin. Bakit? Makukulong tayo eh. So didisiplinahin nila ng ayos. Tignan nyo sa Singapore, gumawa ka ng krimen. Tignan mo kung hindi ka bibitayin. Sino pang gagawa ng krimen kung nakikita mo, binitay? Si Flor Contemplasyon nga eh. Nakita nyo, pinugutan ng ulo doon sa harapan ng mall. Edi may Pilipino pa bang gumaya kay Flor? May Pilipino pa bang pabaya sa mga alaga niya? Wala. Bakit? Takot pugutan eh. Di ba? Itong kaguluhan ngayon sa Senado na nagsisihan yung mga kongresista, mga mambabatas, mga senador, hindi dapat gobyerno ang magulang. At saka sa mga magulang dyan, at sa mga magiging magulang pa lang, putang ina, bago kayo umiyot, make sure na may mga milyon-milyon na kayo. Uy, tigilan nyo yung iyot ng iyot. Yung iyot anytime nandyan yan eh. Pero pag nagbunga na, wala na, nadamay ng lolo, lola. Pag nabuntis yung iniyot mo, bumunga yon at naging nanay ka na, naging tatay ka na. Pag nagkasakit, ma, yung bata may sakit. Pa, yung bata walang gatas. Lola, bantayan mo ito. Lolo, bantayan mo yan. Diba? Nadadamay na yung mga graduate na sana. Nadadamay na yung mga magulang na dapat magpapahinga at magtanim na lang ng mais, palay o kamuting kahoy sa probinsya. Diba? Kaya kayong mga putang inang kabataan na nanood sa akin, yung mga putang ina nyo, bago kayo pumasok sa mga ganyang kaguluhan at mga iyot-iyot, make sure na mayroon kayong 10 million, na mayroon kayo ng bahay, may lupa, may sasakyan, may trabaho, may negosyo. Hala, sige, umiyot ka kahit 10 ang magiging anak mo. Kung wala kang ganun, putang ina, maglulok ka. Kumuha ka ng doon, kung lalaki, maglulok ka. Di bali na mapaltos yung burat mo. Lulok lang ng lulok. Kung ikaw naman babae, kumuha ka ng toothbrush, saksakin mo yung pugi mo kaysa magpasaksa ka ng jowa mo. Pag nabuntis ka, putang ina, yung nanay mong labandera, yung tatay mong construction worker, yung lolo mong may diabetes, yung lola mong merong arthritis o cancer, nadadamay pag nabuntis yun. La, walang gatas. Lo, bantayan mo ang apo. Ma, walang bigas. Pa, walang pambili diaper. Putang ina, nadamay na lahat. Graduate na eh. Graduate na eh.
Kaya mga kabataan, putang ina nyo, iyot-iyot agad ang iniisip niyo. Kami nung kapanahon na 1940s, panahon ng Hapon, walang iyot doon. Bakit? Subukan mo mag-iyot pag nakihuli ka ng Hapon, ihahagis ka, tutusukin ka ng armalite na may kutsilyo. Kaya yung mga kabataan nanood sa akin, yung mga putang ina nyo, mag-aral kayo mabuti, huwag kayo kaming gayahin, mga animal. Iyot kayo ng iyot, mga animal kayo. No, tignan nyo, gumawa ng krimen yung mga kabataan sa eskwelahan. Sino? Gobyerno nadadamay, pamilya nadadamay, yung mga magulang nadadamay, putang ina dahil yan sa ginawa niyong katarantaduhan. Kung gumawa ng krimen, isipin ko anong consequences. Kung gumawa ng bata, isipin ko meron ka 10 milyon, may bahay ka na, may negosyo ka na, may sasakyan ka na, may padede ka dyan sa anak mo. Putang inang yan. Di ba? Kaya sa madaling salita, nasa magulang. Wala sa edad yan na 10 taon pataas, 5 taon pataas ay pwede nang makulong. Wala sa edad yan. Nasa magulang. Tandaan nyo yan. Mali ba ako? O di ba nagtawanan tayong lahat sa comment section, which is totoo naman. Sinisisi, gobyerno, nagkakagulo, nag-aaway-away. Dahil dyan sa issue na yan, magulang may kasalanan yan eh. Kung magulang kang matino, bakit mo hayaan yung bata mo maglalaro ng ganyang laro na pagka nalulong yan sa laro na yan, gagayahin niya yun eh. Sinong sisihin? Gobyerno? Sisihin mo magulang. Katulad yan, meron tayong tinatawag na Mobile Legend. Pag nalulong sa Mobile Legend yung anak mo, sisihin mo gobyerno? Bakit mo mabigyan ng pang-load? Di ba? Bakit mo hayaan gumamit ng cellphone yan? Ang gawin mo, pag ang anak mo minor de edad, 10 years old pataas hanggang 15 years old, turuan mo magsaing. Unang procedure sa pagsaing, hugasan ng bigas na puti na ang tubig. At ipantay ang sabaw sa ganitong daliri. Di ba kasimple? Marunong na magluto yung anak mo. Magpreto ng isda nang hindi sumisigaw. Magpreto ng itlog na hindi nasisira ang gitna. Turuan mo magwalis, maglinis, maglaba, magsaing. Hindi yung turuan mo mag-ML, mag-TikTok, mag-Facebook, magpabakat ng burat sa TikTok, kaldag-kaldag, magpabakat ng suso sa TikTok, ipaalog-alog. Utang inang yan. Diba? Anong klaseng magulang ka? Nakita mo yung anak mo, ang haba ng burat, kinakaldag-kaldag sa TikTok, natutuwa ka? Nakita mo yung anak mo, luluwa na yung suso, nakita na yung utong sa TikTok, matutuwa ka? Pag na-rip yung anak mo, ang sabihin agad, gobyerno ang may kasalanan kasi adik ang presidente, bangag ang presidente, weak leader ang presidente. Putang ina mo, kung hindi mo hinayaan yung anak mo magpakita ng suso dyan sa social media na lumabas na pati utong, kaya hindi sana maririp yan. Kung yung anak mo, hindi sana mas-tsupa ng kabaklaan yan, kung hindi na hinayaan mo pabakat yung titi niya na 5 kwadrado ang metro ang haba, no? Kaya napantasyahan ng bakla, pag natsupa ng bakla ngayon, kasalanan ng gobyerno. Di ba? Totoo yan. Totoo yan ngayon. Dati, utang ina. Pag sinitsitan ka ng nanay mo, hindi ka lumapit, umuwi. Anong nag-antay sa'yo? Sanga ng bayabas o di kaya sinturo ni Judas. Di ba? Sabi ni Yaya Bangin, did your mother have 10 million when you were born? Oo. Bakit? Gusto mong malaman? Bago man ako pinanganak, may planta ng ginto ang mga magulang ko. Malawak ang kalupaan namin. 'Di ba? Ganun yun ka-simple. Yayabangin, ikaw. Nung ipinanganak ka ba ng nanay mo, may utak ba siya? Kasi bakit lumaki ka ngayon, naging DDS ka? 'Di ba? Sige nga. Nung ipinanganak ka ba ng nanay mo, yung nanay mo ba may utak? Bakit naging DDS ka? Simple lang yan. Sabihin, tatanungin mo ko, nung pinanak ba ko ng nanay ko, may 10 million, meron po kaming minahan ng ginto. Malawak po yung kalupaan namin. Kahit ngayon, isampal ko sa pagmumukha mo yung titulo eh. Di ba? Tanong mo kay Ted Filon, doon din nagmimina yan. Di ba? Itanong nyo kay Dong Batalan. Kilala nyo si Dong Batalan? Yung pinakulong nung
may-ari ng mining, doon din nagmimina ang mga magulang ko at ang mga lolo't lula ko sa miniminahan nila. 'Di ba? Oh, bago man ako pinanganak, may buhay na sila. Ikaw, tanungin kita. Noong binuntis ka ba ng nanay mo, may utak ba siya? Bakit yung lumaki ka, DDS ka? Alam niyo, sa totoo lang mga DDS, huwag niyo akong subukang banatan kasi bago ko sasabihin yan, may sagot ako. Alam ko, yung iki-question ng tao sa akin, bakit mo sinabi, nung ipinanganak ka ba ng nanay mo, may negosyo ba sila? Ay, kung negosyo lang, oo, may negosyo kami. Kopra, uling, meron kaming ulingan, meron kaming koprahan, meron kaming miyugan, meron kaming palayan. Yun ang totoo. Kaya nga naging politiko tatay ko di ba? Kaya nga inambush, di ba? Kita nyo? Kaya nga pinapapatay sa kuratong baliling nadadamay pa yung tatay ko sa kuratong baliling na yan Di ba? Di ba Lacson? Di ba? Karuhinog? Mahirap bang intindihin? Yung mga pangyayari ngayon sa mga paaralan, hindi po kasalanan ng gobyerno yan, kasalanan ng magulang yan. At saka ngayon kung titignan ninyo, ikaw ba, pinalaki ka ba ng ayos ng magulang mo? Wala na pong kinalaman ang magulang ko niyan kasi simula po 15 years old, natuto ako mabuhay mag-isa. Pumunta ako ng Maynila and I was 15 years old. Naging tagawalis ako sa salon, taga-shampoo ako ng salon, nagtrabaho ako sa 7-Eleven, nagtrabaho ako ng Jollibee, nagtrabaho ako ng SM, nagtrabaho ako ng palengke. Pinasok ko lahat yan bago ako naging vlogger. So walang kinalaman ang magulang ko kasi when I was 15 years old, nabuhay na ako mag-isa. Hindi ako nanghihingi sa kanila. Kayo, mga DDS, kaya nyo ba yan? Yan ang isipin ninyo. Ganun ang katotohanan. Ako, 15 years old, nabuhay na ako. Tanong nyo kay Mike Cervera. 15 years old, nagawalis na ako ng salon niya. Natigil lang ako nung pandemic, 2019. Si Mike Cervera, naging tatay ko for almost 6 years yan. Yan yung nagpalamon sa akin habang ako'y nagsiservisyo sa salon niya. Kita nyo? Ni minsan, hindi ako nanghingi sa magulang ko. Nagsikap ako. Di ba? Yan ang katotohanan. Never ako nanghingi. Never ako nagpabigat. Naging amo ko si Boss Mike Cervera. Yan yung tumatayong tatay ko. Nabubuhay ako, 15 years old ako pumunta ng Maynila. Na edad na lang ako ng ganito ngayon. Hindi na ako umuwi ng probinsya. Ganun ang katotohanan yan. Diba, Ma'am Ashley Kate? Yan ang katotohanan. Nandyan si Ma'am Lily Tonini o nandyan si Ma'am Miriam Suzuki. Mga matagal kong viewers yan. Diba? Ganun ang katotohanan. Kaya sa mga nagtatanong, ikaw ba, ganyan-ganyan, nabuhay ako mag-isa. Natuto ako mangupahan. Natuto akong magbanat ng buto. Diba? Ganun yun, di ba, Ma'am Ami? Di ba, Ma'am Miriam Suzuki? Sir Henry? Continue. Umapela rin dito na iwasan ang pagpapakalat ng mga hindi kumpirmadong impormasyon upang hindi na makadagdag pa sa takot ng publiko. Binuhay naman ni Senator Robin Hood Padilla ang kanyang panawagan na bigyang pansin ang kanyang panukalang amyendahan ang juvenile law na rin sa paglaganap ng krimeng kinasasangkutan ng mga menor de edad. Kaya sana ang aking hingi na pabor sa aking mga kasama ditong senador, sana bigyan naman yun ng panahon at pagkakataon yung aking panukala. I-amend na natin yung juvenile na yan. Kasi ang dami na nasa mukha na natin Tama naman. Actually, hindi ako kukontra kay Senator Robin. Hindi ko siya kukontrahin na babaan ng 10 years old pataas. Mag-umpisa sa 10 years old, pwede nang ikulong kung ang mga kabataan ay gagawa ng krimen. Pero para sa akin, katulad lang yan sa korupsyon Paano ba masugpo ang korupsyon? Simple lang, ibalik ang bitay. Ibalik ang bitay, maghigpit ang gobyerno. Masugpo ang korupsyon. Katulad dito sa krimen ng kabataan, paano ba masugpo?
ikulong ang magulang kung may kabataang minor de edad makagawa ng krimen. Para pag nakita ng kapwa niya magulang yan, hindi nila ituturo yun sa anak nila. Bakit? Nakarinig ba kayo na father and mother knows best, di ba? O bakit? Father and mother, gusto bang gawin ng mga magulang yan na pumatay ang anak? Wala akong problema kay Senator Robin. Di ba? Ang problema dyan kasi, kahit ibaba mo sa 5 years old, ang bata makagawa ng krimen ay pwede nang makulong. Hanggat ang magulang ay pabaya, walang solusyon. Isama ang magulang pag nakagawa ng krimen ang bata. Ganun kasimple yan. So sino pang magulang ang maging pabaya sa anak na gustong makagawa ng krimen? Kung ikukulong siya pagkagawa ng krimen yung anak niya. So sa madaling salita, todo bantayan talaga ang anak. Hindi mo talaga pabayaan. Pag galing sa school, kung anong oras ang out, kailangan tawagan mo na yan. Umuwi ka na, saan ka na. Ganon agad, hindi yung, hayaan mo, marunong naman umuwi yan, malaki na yan. Ganyan. Hindi yan tama. Pag sinabing alas 5 ang pasok ng umaga, alas 10 ng tanghali or alas 12 ng tanghali ang out, kailangan alas 12 o launa, nasa bahay ka na. Kasi pag lumagpas ka ng alas 5, ibig sabihin, may ginawa ka ng hindi maganda. Di ba? Disiplina ang tawag dyan. Pwede ka namang higpitan kung nasa tamang edad ka na. Eh kung nag-edad ka lang 15, 17, 16, under the custody ka pa ng magulang eh. Lalong-lalo na kahit mag-edad ka ng 20, kung anak mo babae, hayaan mo magligaliw. Eh pag nalasing yan dyan, pinainom ng gamot yan, kinantot yan, nabuntis, edi kawawa, a future. Pag nirip yan dyan, pinagtulungan ng kaibigan, ginangbang, may tumusok sa puwet, may tumusok sa poke, may umiyot sa bunganga o gangbang nga, di ba? Pag nabuntis yun, sino ama? 3. Kahit anak mo babae, kahit sabihin mo 20 anyos na yan, 25 anyos na yan, kung ang magulang hindi pabaya, walang mangyayaring krimen. So kahit nga pababaan mo yung edad, hindi yan yung solusyon. Magulang. Pag nakagawa ng krimen ng anak, isabay sa kulungan ng magulang. Kung ikaw ngayon, nanood sa akin, magulang ka, papayag ka ba? Malamang aalma mga magulang yan ay hindi po pwedeng gano'n. Di ba mo pabayaan anak mo? Bakit kung sa Singapore, sa Hong Kong, sa Japan, sa Dubai, sa Korea, nagawa ng batas yung ganyan na pag gumawa ka ng krimen, bitay. Kita nyo, may gumawa ng krimen sa Singapore. Wala. Kasi bakit? Nabibitay eh. Dito sa Pilipinas, sobrang luwang lang. Para hindi na virgin kasi dito eh, luwang eh, wangwang dito eh. Maghigpit ka doon, higpitan mo. Dalhin mo kay Belo. Magnakaw ka, bitayin ka, pakita ka sa publiko. Sino pang magnakaw? 'Di ba? Wala sa edad 'yan, pero hindi ko kukontrahin si Senator Robin. Bakit? Kung ang kanyang panukalang batas ay hindi inamindahan, paano pa yung isabay ang magulang? Maraming tututol diyan ng mga politiko. Itong batas nga lang na ibalik ang bitay, maraming ang tumututol eh. Yan pa kaya na pag nakagawa ng krimen ang anak, isabay ang magulang? Mas maraming mga politikong aangal dyan. Di ba? Pero kung ibalik niyo bitay, putang ina, walang krimen. Kung ako nga maging presidente, kung anong ginawa ng bata, halimbawa, binaril niya yung 3, di ipabaril ko din siya dun sa magulang na pinatay niya. Halimbawa, yung 3 magulang, namatayan ng anak kasi binaril ng classmate. Di, pag ako maging presidente, ito ang aking batas. Yung 3 magulang maghawak ng baril, barilin nyo rin yung pumatay, di tabla. Diba? Sino pang papatay? Halimbawa, ninakawan ka ng motor. Pag nahuli yung nagnakaw, nakawin mo rin kung anong meron siya. Diba? Halimbawa, ni-rape. Rapin mo din. Tignan natin ang maranasan niya kung anong ginawa niya. Diba? Para kaso walang ganyan eh. Bitay pa nga lang, ayaw eh. Kasi bakit? Mauna kasi sila. Diba? Wala. Yung bitay nga, hindi ma-approve-approbahan. Tingnan nyo nga, si Bato, gumawa ng panukalang batas na i-firing squad ang mga makakasuhan ng plunder. Di sana ngayon si Jinggoy at si Bong Revilla na firing squad na yan. Bibitayin daw. Di sana nabitay na si Jinggoy at si Bong Revilla ngayon. Bakit hindi inamindahan? Bakit hindi inaprubahan yung batas na yan? Kasi natatakot sila.
Hindi nila yan aprubahan. Di ba? Ganun yon. Sa Pilipinas kasi mga kababayan, kung magpaka-tumpik-tumpik ka ng batas, aabusaduhin ng Pilipino eh. Kaya kailangan gayahin mo yung style ni Marcos. Pag gumawa ka ng hindi maganda, dampot ka. Ganun dapat. Sa Pilipinas wala eh. So sobrang sobrang immune eh. Yeah? Binibibi-baby tayo ng gobyerno eh. Biruin mo, pinatay mo yung kapitbahay mo, ang gagawin, ikulong ka lang. Tapos pagka medyo marami-rami kang pera, nakalaya ka. Politician ka, nagnakaw ka ng milyon-milyon. Makulong ka man, tapos yung ninakaw mong milyon, gamitin mo sa kaso, absuelto ka. Di wala. Diba? Sa ibang bansa, walang ganun. So yun po yun, mga kababayan. Yung sinabi ni Robin na ibaba daw sa 10 years old yung edad, pataas, na pwedeng makulong o maano sa krimen. Isabay nyo yung magulang. Tapos tanong ko lang, gusto niya makulong 10 years old pero si Bato pinalayas, pinatakas. Di ba? Ito yung sunod mga kababayan. Speaking of Robin Padilla,